the return of the comeback. And yung comeback ngayon is stronger than ever. Hindi nga ipapahiya nito. Wala akong makitang negative sa kanya. Kung MT-09 lover ka, ma-appreciate ito sobra. So ito mga katingin ang ating last ride na sa ating 2024 Yamaha MT-09 SP. And syempre, may halong kalungkutan kasi kung ako yung tatanungin, gusto ko siyang for keeps. Mas gusto ko gamitin to kaysa sports. Sa totoo lang. Kasi dito relax na relax yung likod mo dito. Para ka lang naka-scooter. Para ka lang naka-Aerox or Sniper, ganyan. Na may cambio. Aerox na may cambio or Sniper na may quick shifter auto blip. Napakadaling gamitin eh. Pero syempre, sport bike guy tayo. Doon tumitibok ang puso natin sa sport bike. Tsaka pag nagkaroon ako nito, baka hindi na ako mag-sport bike. Hindi ko na magamit yung mga super bike natin. Kaya priority pa rin natin syempre mga sport bike natin. So having owned this bike for a few weeks, masasabi ko lang wala akong makitang negative sa kanya. Everything is good. Siguro yung pillion seat ang nakikita kong tanging disadvantage, no? Kasi kaya ka mag-naked bike para pwede ka mag-OBR. Problema, pag naka-OBR ka dito, medyo sasakit yung puwet niya. Kasi sinakyan ko siya for like how many seconds lang, a few seconds, sumakit na agad yung puwet ko. What more kung maliliw yung biyahe, diba? Ito yung MT-09 na pwede mo sagarin kasi alam mo na kakagat yung preno, kampante ka sa preno niya. Alam mo na sobrang ganda ng preno. Pag kailangan mo yung preno, nandyan siya. In return, mas mabilis ka mag-drive dito kasi nga mas kumpiyansa ka na pigayin siya eh. Mas kumpiyansa ka sa preno niya. Isa sa pinakasulit para sa akin, kung may budget ka lang na 799, ako hindi ka ipapahiya nito. Wala ka nang papangarapin pa. Actually, it's so good na mas maganda pa siya sa MT-10 SP. I tell you, mas pipiliin ko ito kumpara sa MT-10 SP. Not because of the power, syempre mas matulin talaga yung MT-10 SP kasi 165 horsepower yun. Pero bisa wala naman sa horsepower eh, kahit 115 horsepower lang to, pero usable lahat, magagamit mo siya lahat. Tsaka hindi siya ganun kalakas sa gas, napakagaan, mas mababa yung seat height. Talaga mas mag-enjoy ka sa kanya, lalo kung mga canyon carving like Marilake, back roads. Kasi kung 1000cc, top speed naman di mo siya magagamit kasi bangga ka sa hangin eh. So sa mga nakaraang mga panahon at taon, ang talaga nagiging problema ng MT-09 is yung suspension and preno. Dahil sa lakas ng torque, kinakapos yung preno, yung brake feel, tapos matagtag. Yung Gen 2 naman masyado malambot, yung SSR naman masyado matigas, yung suspension sa likod. So yun yung mga bagay na nakakapagpatanggal ng enjoyment eh. Kumbaga, enjoy ka na biglang, ay ang bigat, ang tigas ng suspension, ay ang hina ng preno, di ba? Pag dito talagang sinagot nila lahat na ng problema ng MT-09. So yun, wala na talaga ako masabi kung di thank you Yamaha na binigyan mo kami ng ganitong bike. And suddenly, dahil nga sa medyo nagkaroon ng konting pagbaba yung sales ng MT-09 Gen 3, dahil mostly na sa looks niya, medyo bilugan na hindi maintindihan yung katawan, tapos di ba limit yung ulo, ganyan, tapos naging single headlight. Medyo mahirap talaga yun, hindi lahat natanggap yung ganong itsura. Kaya ngayon, di ba bumabawi si Yamaha, kaya ngayon bigla siya naging underrated na ngayon, dati overrated. Pero hindi naman overrated, dati talaga nasa taas na siya sa mga pagdating sa mga naked bike. Bigla na siyang bumaba, naging underrated na siya ngayon. Pero itong SP ang magbabalik sa Yamaha. Pero problema, kailangan masubukan mo muna siya bago mo siya ma-appreciate. Kung sa looks lang kasi hindi mo, di ba? Ang galing kasi ni Yamaha mag-design, sobrang unique, sobrang may sarili siyang concept. So nangyari, hindi lahat nada-digest yung looks na ginawa niya. For certain people lang talaga. Alam mo naman yung mga tao, di ba? Gusto nila mga mainstream bikes, yung mainstream na maraming kamukha. Yan, gaya ng isang brand, di ba, magkakamukha lahat ng mga naked bike niya. Siya ba hindi, magkakaiba talaga. Mayroong mga sarili-sariling character, which is good and at the same time risky kasi pag nag-eksperimento ka sa looks tapos di nila nagustuhan, kagaya ng Gen 3. So yun yung risk nun, pero maganda yung nagre-risk si Yamaha para mabigyan tayo ng magagandang bikes at unique at kakaiba. Hindi yung mainstream na magkakamukha, yung usual na big bike, usual na naked bike.
So very good pa rin si Yamaha doon. Ang problema, nagiging underrated na si MT-09 SP dahil yung mga tao parang medyo nabawasan ng interest dahil nga sa di nila nagustuhan sa looks ni Gentry. Medyo dama itong si SP. So kaya ako hindi ko naman sa minamarket para sa inyo. Sinasabi ko lang naman yung aking experience sa ilang taong experience na pagkakaroon ng mga MT-09 and XSR 900, Tracer 900 na try natin lahat yan, Tracer 9. Parang ngayon ang pagbabalik talaga eh. Ngayon ang kumbaga the return of the comeback, and yung comeback ngayon is stronger than ever. Kung MT-09 lover ka, ma-appreciate ito sobra. MT-09, alam mo yung sinasabi ko na sobrang thrill, sobrang sarap niya gamitin. The torque, instant torque of the CP3 and the unique sound ng CP3. And kung first time mo gagamitin to, lahat mag-enjoy ka talaga. Kahit na gano'n ka pa ka-advanced user sa big bike, sa motor, imposible hindi ka mag-enjoy sa kanya. Maramdaman mo yung thrill na para kang masarakit na pagpiga mo instant. Gusto kang ipag-wheelie. Kita nyo yung upshift mo, putok-putok pa. Diba? Sobrang solid na bike. Basta motorcycle lover ka, speed lover ka, mag-enjoy ka dito. Siguro ang tanging hindi lang mag-enjoy dito kung gusto mo ng chill ride, kasi ayaw nito ng chill ride. Kunti piga mo lang dito, talagang sisibat at sisibat. Pero syempre kung gusto mo naman talaga yung itsura niya at mga features niya, pwede rin naman na gumamit ka nito. Mag-enjoy ka pa rin sa kanya, promise. And dito tayo sa BGC. Ito na po, i-deliver na natin siya sa bago na magiging owner. Siyempre, nalulungkot na tayo right away. And so siyempre, kapag may nawawala, may dumarating. So abangan nyo ang ipapalit nating bike dito kay MT-09 SP. Ayun, so ito na. Ito na yung last ride natin. Last walk around sa ating MT-09 SP. And dito tayo sa BGC, about to deliver na sa magiging bagong amo niya. So pristine condition, naka-Akrapovic pull system, kaya napakasarap ng tunog, no? Alright, syempre pinaka-favorite ko dito yung mukha niya, yung mayroong DRL, ayun, tapang na mukha. Tsaka meron na rin tayong gold runway na aux lights. So let's go. And by the way, on the way nga pala tayo ngayon sa Triumph BGC dahil meron tayong titignan na bagong motor. Excited ako kasi bagong labas to, New 4 2025. So malalaman natin. So, excited ako sa ipapalit natin dito, no? Sa mangyari kasi ngayon is meron tayong titingnan na bagong motor, and titingnan natin kung sasama pa uwi. And ito, di ko alam kung tama ito, mali yata, sa kabila pa pala dapat lumiko. Pero since nakaliko na tayo, dire-diretso na tayo. So walang kapagod-pagod gamitin tong MT-09 SP. Kaya nakakalungkot naman talagang bitawan. And I'm sure mag-enjoy yung bago niyang amo. So mamaya kukwento ko sa inyo kung anong reason na kung bakit natin to ipapalit, bibitawan at i-turn over sa magiging bago niyang amo. Diyan yata tayo kumanan dito, I think. Tignan natin, pwede na, pwede na. So again, ang hirap na ko yung navigation. Kailangan nakabisaduhin mo yung mga street. And dito sa BGC, marami rito mga one way tsaka mga no U-turn, kaya kailangan talaga marunong ka magbasa ng traffic signs. So ngayon di ko alam kung tama pa ba to. Lagpas na yata tayo. Ayun na yata eh. Ay, Toyota pala yun. Ay, ito na pala. Ito na pala. Naghahanap pa ako ng Waze eh. Ito na pala yung ano, yung Triumph BGC. Ayun o, Triumph na second floor. Tapos dito, ano, Lotus. Dealer ng Lotus cars.
taas yung kayam.